Ito po. So, dahil ang ating mga kongresista, di ba, hinalal sila ng taong bayan. So, ang makakapagtulak sa kanila, no, para talagang pumosisyon strongly for the impeachment, ay yun ding siguro inaantay nila yung tulak ng mamamayan. So, hinahamon tayo, di ba, nitong January 13 na rally. Diba? So, marami yung silent majority lang no, na hindi pa nagpapakita ng kanilang ng kanilang action, concrete action para ituloy yung impeachment. Kaya ito nga Fidel, kaya magkakaroon nga ng mga sunod-sunod na mga pagkilos ang iba't ibang mga sektor na sana maramdaman ng ating mga mambabatas yung clamor ng ating mga mamamayan for impeachment. Hindi kasi nag-aantay yung accountability, no? Paano ba tayo nagkakaroon ng kahirapan? May kahirapan tayo, ang mga mamamayan, na-feel natin talaga na ngayon, no? Yung kahirapan dahil merong nangyayaring mga anomalya o merong korupsyon. And at the same time, baka may nangyayari din na kapabayaan. Kaya kailangan talagang maningil na ang mamamayan, kay President Marcos. Nako, yan ang nga po sinasabi natin. President Marcos, sisingilin ka na. Sisingilin ka na ng mga bataan mo. Naku, yan ang nga ba sinasabi natin. Alam niyo mga kababayan, kasi hinog na itong, akala nila, iniisip po kasi nitong mga nagtitake advantage dito sa bangayan ng mga Marcos at Duterte. Gigit na sila. Ngayon, pagka medyo nakikita nilang alanganin na si VP at alanganin na itong si Marcos, bigla silang papasok sa eksena. Itong mga dilawan at mga makakaliwa. Ipipresenta nila yung mga sarili nila na silang tagapagligtas. Sila yung tipong may malasakit sa ating mga kababayan. Pero wag ko kayong maniwala. Mga merong tililin po yung eto, sasabihin ko na, dapat maningil tayo dahil sa kanyang sa kanyang pagdidili-dali at pagkakaroon ng posisyon na iba dun sa posisyon ng mamamayan, baka iba pa yung mangyari ngayon, no, sa mga susunod na panahon. Kaya kung hindi pa natin gagawin ngayon yung impeachment kay Sara Duterte, ay lalong magpapatuloy yung kawalang yung kawalang pananagutan, at diyan talaga magagalit talaga ang mamamayan niyan kapag nangyari yon na wala tayong mapanagot sa nangyaring pagwawaldas ng pera ng mamamayan. Ma'am, you were up close and personal when the entire thing happened, na nabulat-lat yung budget ng DepEd, ng OVP, yung confidential funds. Sa pananaw niyo ba, ma'am, of the many impeachment complaints, pati yung grounds for impeachment, ano po ba yung pinakamatibay? Kasi kumbaga nung panahon po ni President Erap, yung second envelope, yung kay Justice Corona, yung SALN, ano po ba ito? Ano ba suma total ang susi? Yes, oo. Ito, kung titignan natin yung impeachment, ano ba yung talagang dyan, may iba't ibang dahilan ng impeachment. Ito talaga, yung confidential funds. Ito na talaga yung ito na talaga yung yung betrayal of public trust na final nung second. Siyempre, meron din naman yung first, meron din naman yung third. So, ito na sana yung pinakasimple. Kasi dun sa 6 na pwedeng impeachment articles, 6 yan, high crimes, betrayal, yung treason, etc. Yung betrayal of public trust encompasses all na no? Yung una ay yung yung gross discretionary power na etong confidential funds kasi ang talagang namamahala ng paggastos ito ay yung head of the agency. So siya dapat yung panagutin dito, at nakita yan sa mga hearing natin sa Committee on Good Government with the documents and with the testimony na naka-oath yung ating mga mga witnesses, no? Tapos yung pangalawa, yung tungkol doon sa pagbabaliwala niya doon sa proseso, no? Yung proseso ng ginagawa ng Congress tungkol sa oversight. 'Di ba? Tinanong natin sa budget, ayaw niyang sagutin.
Ayan na naman yung talagang walang humpay na panluloko ang ginagawa ng ali na to. Ayaw sagutin kasi hindi ho yun yung proper forum para sagutin yung mga walang kwenta yung katanungan. Sumasagot ho sila sa COA. Hindi ho nila kailangan sumagot diyan sa diyan sa committee nyo dyan sa House of Representatives kasi pinag-uusapan pa ho sa COA, no? Ano na naman to, lokohan. Tungkulan naman niya talaga na ipaliwanag itong mga nangyari doon sa pondo niya. Talagang pinanindigan niya na ayaw niya talagang magpaliwanag. Hanggang to the point na bahala na kayo sa budget ko. So, hindi ganun, nanumpa talaga siya doon na susunod siya sa kanyang oath, susunod siya sa kung ano yung tinatakda ng batas, pero hindi niya ginawa. So, ito yun, yung confidential funds na talagang magdidiin talaga sa kanya na meron ng ebidensya, meron na talaga mga witnesses. Attorney Conti, I just need may I solicit your assessment on some positions from economists and constitutionalists that yung budget natin as passed and even as vetoed, partially by line item veto by our president, which is allowed under the law, ang sinasabi nila is the most corrupt. Sinasabi nila the worst. Ano po ba ang base ninyo? Why do people like known economists, former budget and finance ministers or undersecretaries think na napakapangat ng budget na ito? Well, na-explain naman nila. I'm no budget expert, but I did help with the case of Araulio versus Aquino. Ito yung PDAF case. Paki-explain. Diba? I think that's a very crucial, yes. So, dati, yung mga congressman may tinatawag na pork barrel or PDAF. At ito ay pera na kung saan meron silang kapangyarihan, meron silang authority na i-disburse. Congressman na dapat gumagawa ng batas, biglang may budget. Nung kinwestiyon namin sa Supreme Court, sabi ng Supreme Court, oo nga. Tapos nagiging issue din kasi yung isi-savings, tapos i-reallocate. Kaya parang, kumbaga, naging issue ang nilalaro ang budget, tapos yung hindi dapat mag-disburse or maglabas ng budget, biglang napupunta sa kanila. Doon pumapasok yung tanong ng discretion of, unauthorized dapat ng mga entities. Mukhang bumabalik yun dito in another name. Yes. Ganon. Ang alam ko nga, Attorney Conti, before it was PDAF, it was Countryside Development Fund. CDA. Panahon ni FVR noon, ang alam ko, tapos naging PDAF. So ngayon, anong tawag ngayon? Well, yung apat na mahiwagang 4Ps, AKAP, AYIX, and TUPAD. So, ang ini-issue ngayon yung AKAP. Kasi yung AKAP, ito yung medyo similar talaga na yung kahalintulad talaga na PDAF talaga or pork barrel. Congressman ang magkakaroon ng authority na mag-refer or mag-approve para doon. Ayan, tanungin nyo yung si Franz Castro, bakit nung ipinapasaya ang akap na yan, yung mga ayuda na yan, di siya nagsalita? Bakit yung tinatanong yan si Atty. Conti o kung sino man yung abogadong nakakulay dilaw na yan? Tanungin nyo yung katabi nyo. Sir, tanungin nyo si Franz Castro dyan. Sa taong bayan. Sabi nga nila, bakit kayo nagiging DSWD? Tingin kasi nila, ito na daw tayo na ay ayuda country. At dito sa ayuda, dahil palapit na yung eleksyon, dito sa ayuda, dito ka makakapanalo ng eleksyon. Maling-mali at nakakabuktot, hindi lang ng ating politika, no, kundi ng ating moralidad. Parang aasa ka talaga sa iba para lang magampanan, samantalang sa pangkalahatan, dapat gobyerno yan. It's a duty. Okay. Hold that thought, Mama, kasi we'd like to welcome to our show this morning parang in-house ka na namin, Sec Panelo eh. Hindi ka na kailangan introduce eh. But he is the former presidential spokesperson and chief legal... Linipat yung upuan nitong si Atty. Panelo. Ayaw niya makatabi tong si Franz Castro. Baka nga naman mapatukan niya. Council during the time of former President Duterte played a critical role in addressing controversies during the Duterte administration. And like I said, a mainstay in our show for the past many episodes. Good morning, Sec Panelo, sir. Good morning.
Ang ganda na ng usapan namin. Nahirapan ako dito, Sec Panelo, dahil dalawang magagandang binibini na napaligiran ako. You've overheard perhaps. You've overheard, kaya nga kailangan na natin ng konting support from your end, Sec Panelo. We talked about the prayer rally. We talked about the effects of it in terms of the impeachment. Napag-usapan na rin namin dito kanina, Sec Panelo, na kumbaga basag na naman daw yung unity team eh. And sabi ng iba, wala naman daw unity team in the first place. Yes. Ano po bang basa ninyo yung impact ng National Prayer Rally na supposed to be to reconcile our President and our Vice President? Di ba, dalawa ang epekto. Number one, tinanggal nila yung salty ko. Kaya lang, pinalitan naman ng worse. Nako. Okay. Sa malalo. Pangalawa, ang epekto doon sa mga ibang miyembro ng Kongreso, medyo tuloy after elections na lang. O yun ang epektong nakita. Pero sa tingin nyo ba, ito po ba meron din correlation with our 2025 national budget na sinasabi nga nila most corrupt in the history of the Philippines? Which one ang may effect? Yung budget o yung National Prayer Rally? Kasi lumalabas po parang magkakatahi-tahi po sila Walang epekto yun. Nandiyan na yung budget Tutuloy nila yun. Gagamitin nila sa halalan yun. And then, pagdating naman po sa impeachment, Sec Panelo, sinabi nyo, last time you were in our show, tuloy yan. Tuloy. Kaya lang yun. Medyo i-postpone po na natin. Postpone. Hindi mo sabi nila. Pero gano'ng interesado kasi takot yata na... Gano'ng katagal? Baka naman 2027 na. Sila, pero tutuloy nila yan. Unless there will be a change of present dispensation. And do you think there is a ongoing development that there might be a fourth impeachment complaint, which some sectors say could be the most important step so that the impeachment will now be endorsed dahil may support ng 103 Ano ba yung fourth impeachment complaint? Sino ba mga complainants nun? Wala pang narinig si Congressman Castro, pero yun pala ang umiikot doon sa Congress, but they don't know who and what. So it's still a big question. Umiikot, di alam nila kung sino yung complainants. Umiikot na Well, yung sa fourth complainant, ang report na narinig natin sa SecGen, meron daw 12 na composed of majority and minority na mag-endorse nung fourth complainant. So, nung fourth impeachment. Pero hindi pa namin alam kung sino. Ayaw namang mag-disclose ni SecGen. So, baka, yun. Meron daw fourth. Pero yung first three complaints ay na verify na. Parang hindi ako makapaniwala na hindi alam ng mga kongresista. Sa Grapevine, alam na nila yan. Baka alam mo, di ba? Hindi ko alam. Baka alam niyo po kung sino yun. Diba? So, para sa amin, ako, as far as I'm concerned, so hindi ko pa alam yung mga definite. Yung number lang po, 12 daw, na mga kongresista. Hanggat hindi na ipapasa yan, or na-endorse yan, or napafile yan sa SecGen, mahirap magsalita, no, kung sino-sino sila. Gulatan daw po pala yan Surprise! Surprise! 103. Baka andyan na yung 103. Malay natin, di ba? So, pwede ba akong mag-comment doon sa... Go ahead, ma'am. Go ahead. Yung sinasabi ni former Sec Panelo, no, na nagtagumpay daw yung January 13 na rally. Napatanggal daw yung chairman ng... Tama ba? Napatanggal yung chairman. Napatanggal nyo. Tinanggal yung chairman ng committee, no? Ng appropriations committee at pumalit. Kailangan mo kasi niyang pagtanggol itong si Saldi ko. Aso po yun ng amo niya Kaya kailangan niyo pagtanggol. Ano yung dahilan? Health reason? Pumalit ng worst. Well, equally good naman para sa amin yung pumalit, no, si Representative Kimbo, kasi alam naman natin talaga na qualified din naman siya.
Siyempre, pagka napanood ito, ko itong mga makabayang black na to, parang nagpapakitang hila sa akin, bigyan nyo ng ano yan, bigyan nyo ng pondo yung makabayang black. No? At ano pa ba? Napaurong yung impeachment. Yung mga ibang kongresista nagsasabi na... Well, hindi pa natin alam yan. Ng mga ibang kongresista, pero hindi pa nagsasalita yung majority. So, hindi pa natin masasabi na talagang napaurong yung impeachment dahil... Sa aminin nyo sa hindi, napaurong ang impeachment. Kasi kung talagang merong bilang yan, last year pa lang, tapos na yan. Kayo talaga, naglolokohan tayo dito Last year pa lang tapos na yan Nasa Senado na yan. Kaso wala nga bilang, walang gustong pumirma. No, walang gustong sumama diyan sa mga kabalbalan nyo na yan, no. Malamang meron din mga grupo diyan sa House of Representatives na talagang gumagalaw para kontrahin yung impeachment na yan. Sa totoo lang kasi kung nagkakaisa sila dito sa isa na to, kagaya ng pagkakaisa nila diyan sa TWADCOM na yan, sabagay doon sa TWADCOM marami din mga congressman na ayaw doon sa galaw na yun ng House of Representatives, pero talagang ipinilit lang, no, para mabigay yung kapritsyo nitong si Tambalus. Tao naman yung magtutulak niyan, no? Yung January 13, minority lang yan. Andito yung mas marami na talagang for impeachment. So, yun lang talaga. So, ang third effect na nakita ko nga pala, yung nag-jolt ang present dispensation. Pati ako nagulat 1.8 million yan ang pinakamalaking nakita kong gathering sa Luneta. Sa Quirino Grandstand. Oo, grabe. Again, kasi naglakad ako ng 2 kilometro at kalahati para makarating sa venue. Hindi naman dating ganyan. Pero okay, it's a numbers game, it's a political support, public support. Sabi nga ni Tony Conti kanina, hindi, meron naman darating pa na January 18, meron pang January 31 na medyo mas malaki. What do you think, ma'am, will be the impact of this particular rallies on the 18 and 31 kung let's say mas konti sila sa 1.8 na sinasabi ni Sec Panelo o mas marami sila? Kasi numbers game nga ito I don't really see it as a numbers game. Mas marami kami, mas ano. If there are people on the 18th, if there are people... Hindi ganon yung attorney. Ikaw naman attorney, oo. Ano ba dahilan? Ba't kayo nagrarally? Siyempre para makapagpakita ng puwersa. Para mapakita nyo, ito, tignan nyo naman. Napakaraming pabor na ma-impeach itong si VP Sara. Di ba? Yun naman talaga ang endgame nyo. Ang endgame ng INC, maipakita na marami ng mga kababayan natin ang gusto ang katahimikan, peace. Pero kayo, ang rally na yan, talagang ang bottom line yan, gusto nyo ma-impeach si VP Sara. Ngayon, labas nyo yung pwersa nyo. Pinapanood namin kayo, aabangan namin kayo, iko-content namin kayo. Well, on the 31st, solved na yun. And parang jolt, kumbaga parang energy drink, di ba? Pag uminom ka ng isa at... Anong energy drink? Wala, hindi na uso energy drink. Uso ngayon, pulburon. Anong energy drink? Unang beses mo yan sa buong araw, o kaya kape. Yun yung jolt talaga. Pero yung as you go on, it still helps you sustain. Gising ka pa rin. Kaya kahit kape espresso, ininom mo ng alas 3 ng hapon, gising ka. Ang importante yung epekto. And that will jolt. That will tell all the people na, may gustong may mangyari. Kaya yung January 13, magpapakita na, sabihin na natin, ano ba, pro-BBM? Ang January 18, kung bottom line, is it anti-BBM or pro-BBM? Or, ang importante kasi dito, baka tao-tao lagi. Kalimutan natin yan, lalo na papasok ng eleksyon. Issue tayo. Kung ang 18, ang 31, anti-corruption. Malaki, it will resound with so many. Pag sinabing anti-kahirapan, lalo na. Pag sinabing pero magiging double negative to or pro kawalang pananagut or anti-kawalang pananagutan or anti-impunity in English na kailangan panagutin ng lahat. Mas marami pa. At palagay ko, the numbers on the streets, well placed ang January 13. Walang pasok,
may mga imbitasyon, etc. I don't know if similarly situated ang 18th at saka 31. Baka hindi magkaroon ng ganong leeway. Tanong ko lang, no? Kasi Attorney Conti, hindi ko alam kung 18. Yung 31, I know it is supported by the Catholic Church and by significant number of retired and military personnel. Retired military and police personnel. Governance. Yes, in governance. Yung sa 18, ano po bang, sino yung organizer? Announcement dito ng church. Hindi nyo si Trililing, ano? Oo, may nag-announce na parish priests, sina Father Bong, parang meron din daw sila ng 18. Warm up, kumbaga, sa Ano bang gagawin yun, yung 18? Hindi ko alam, EDSA rin ba? People It Power will also Monument. be Sa EDSA sa EDSA Shrine naman. So, painit ang painit, kumbaga may rehearsal. Lahat ng mga yan, hindi naman pro Marcos yung mga yan. Basta yung mga meron ng sariling interes. Ngayon, ang mga Marcos, nakipagkuntsabahan dyan sa mga akala nila makukontrol nila yung mga walang yung grupo na yan. Ngayon, ang tinatahol na nila, si Marcos Jr. na. Ikaw, Sec Panelo, you think the rallies ba is still an effective tool in terms of pushing our public servants to do something or not? Definitely, pressure yun eh. Pressure yun, lalo na kung marami. Tapos nakikita mo, iba-ibang grupo na eh. Yung sa 18, simbahan, ako, yung sa 31. Kala ko sa mga dilaw yun, kila Tony Carpio yun. Kasama. Kila Tony Carpio yun eh. Kasama. Oo. Tapos yung sa Luneta, malamang. Although, in support of the president, pero effectively, you're supporting Sara also. Pero ikaw, Sec Panelo, do you agree that it is not a matter of paramihan ng tao sa rally? Talagang, sabi ko nga from the very start, di ba? Yung military, hindi gagalaw yan. Kung ang tao, wala dyan. Ang history natin shows that military will only come out or withdraw its support pag nakita nila ang tao na dyan. Hindi mo mapapalabas yan. Kayo, Congressman Castro, do you think that Well, rallies are yung still rally effective? sa 31, malaki ito dahil combination ito nung lahat nung mga impeachment complaints, yung tatlo na impeachment complaints, kasama na dyan yung lahat pa ng supporter ng impeachment. At least malinaw ito. Hindi ito nagkukunwari na parang peace, di ba? Ito, direkta ito na talagang pagpapanagot kay Sara Duterte doon sa doon sa misuse ng pondo ng ating mamamayan. Kaya ang mga taong darating dito sa 31 ay talagang resolve silang kumilos, gumawa ng mga iba pang mga activity para talagang ma-push ang ating Kongreso na ituloy yung impeachment. Bakit nga pala bakit nga pala hindi sa Luneta? Bakit dyan lang sa EDSA? Malitang EDSA Shrine eh. Naku po. O sinadya nila yun? Dahil kukunti lang darating. So, Mapang-asar din tong si Panelo no? Mapang-asar din siya Baka sinadya yung hindi siya Luneta kasi konti lang darating. Yung parish priest kasi ng EDSA siya. Defensive si Atty. Defensive. Relax ka lang. Parang laging nagvo-volunteer. Kasi maganda sana kung Luneta, makikita mo. Kasi ito, di ba, sa 31 kasi parang alam ko meron din sa LB, Liwasang Bonifacio. Kasi as you said, yung Baka sa magtuloy 31, sa Luneta yun. yung sa 31 sabi mo, di ba, pro-impeachment. Pro-impeachment. Yung Luneta, So, meron sa BPM. anti-impeachment yun in support Oo. of Marcos call. Kaya makikita, kung dun sana ginawa, makikita natin kung gaano kalakas ang bawat isa. Well, hindi naman paramihan yun, pero kung titignan nyo naman yung dumalo doon sa dumalo doon sa 13 for peace kasi, for peace. Hindi naman sinasabing ibang mga issues na. Matanong ko lang si Ewan ko sa'yo, Franz Castro, hindi raw paramihan. Bakit nyo binibilang yung mga nasa INC rally? Kung hindi pala paramihan ng bilang yan, ito talagang si Franz o paramihan. Ganyan, ma'am. But what's your take on those public officers or politicians who participate or who appear in the rallies? Is that a good thing, a bad thing? Ano po bang tingin niyo ron? Ito yung nagpatunay na hindi talaga sinasabi kasi ng leadership nung January 13 na ito ay
not political, pero nagpapatunay ito ng kasinungalingan na politically motivated ito. Kasi nagsalita pa nga doon, di ba, si Congressman Marcoleta, at talagang nilambas niya yung Quadcom, yung ginagawa namin sa Quadcom. Kaya talagang nandoon din yung mga candidates ng Duterte, di ba, na nandoon pa sa harap. Kasi nga nananawagan sila ng pagkakaisa. Ito talagang si Madam Franzo. Nakikiisa sila doon sa panawagan ng pagkakaisa. Kaya talagang political ito. Kayo, Attorney Conti, if you were to run for politics or if you are a current politician or public officer, would you go and participate in one of those rallies, whether 13 or 31? Sa 31, nandun ako. Ako po, actually, nominee ako ng Bayan Muna, number 5. Kasama ko po dyan si Attorney Nery Colmenares, si Attorney Ferdy, Attorney Caloy Zarate, and then Ferdy Gaite, number 1, 2, 3, bangko ako. Pero, these rallies are political at walang pumipigil para suportahan yung tao. Ngayon, medyo na-concern lang ako, no, na kanina binabanggit kasi yung in terms of numbers. Yes, the military will come out if there's numbers, but are we looking at a people power 2, 3, 4, ganyan ba? Mm-hmm. Ako hindi pa nga sa ganun eh. Pagpapakita pa lang ng suporta. Kaya kung babalik sa impeachment, what we need are 103 congressmen. Mm-hmm. What we need to proceed with whatever complaint, ganon, yung ebidensya, etc. So we need to focus on these particular things. But if you want a revolution, well, we can give it to you. Kung ang tingin ba ng taong bayan, kaguluhan, ang... Well, we can give it to you. Ang tagal nyo na nga nakikibaka, wala kayong napapala. Well, ay yayabang talaga nitong mga sagot ngayon. Kailangan mag-ayos-ayos tayo. Pero ang importante, siguro, para sa 2025 elections, mabago talaga yung itsura, mabago talaga yung karakter, hindi yung same-same na lang. Sec Manila, before we go to question and answer, no, I just want to get your final insights with respect to all of these rallies nung nakaraan at meron pang darating itong 2 days within the month, 2. What's the significance? What's the impact? How can it help or not help the impeachment efforts? Ang napansin ko, yung mga grupo, parang more on anti-Congress eh. Tingnan mo Anti-Congress. Kasi tingnan mo yung statement ni Tony Carpio, more on Congress ang binibira niya eh. Ito namang sa Luneta, parang antay din. Kasi nga, huwag na kayo mag-impeach. Di ba? Parang antay eh. Ewan ko itong grupo ng mga pare. Most likely, antay rin yan eh. Anti-government, pero parang nakakonsentrate sa Kongreso. Bakit kaya? Okay. Di ba? Yan ang napansin ko. Parang more on, parang hindi BBM eh. Parang more on Congress, parang sinisisi na nagsimula ang gulo dyan sa Kongreso eh. Kung tutusin, kasi yung bola nasa kanila. Oo. Talagang yung mga tao, especially yung sinasabi nating mga supporters, tsaka yung mga complainants sa impeachment, syempre ay ipupush talaga nila yung Congress. So not necessarily naman na antay, pushing the Congress talaga na gawin na yung kanilang mandato. So yun yung ating yung ating sinusulong na kung hindi pa ngayon kailangan. No, but So, I'm referring to I'm referring doon sa mga content ng messages. Parang effectively sila magnanakaw kayo. Yun ang basahin mong mabuti, yun ang punto talaga eh. You've been plundering this country for so long, ganun eh. Antitindi. Sa totoo lang, nagugulat ako sa mga narrative ni Carpio, pati si Drilon, bumanat na rin. Si Frank. Binasa ko nga sa programa ko